Walang makahihigit sa inyo. Walang mahirap sa inyo. Walang imposible sa inyo. There is none like you, Lord. None equal to you, Lord. And there is nothing impossible to you, Lord. Nothing is difficult to you, Lord. And yes, Lord, maaaring sa aming kalagitnaan sa iyong harapan, Panginoon, nakikita mo, O Diyos, ang aming mga kabigatan. Nakikita mo, O Diyos, ang aming mga damdamin, ang aming mga daing. Dahil naamin namin, Panginoon, hindi namin kaya. Dahil naamin namin, Lord, na kailangan namin ng tulong. And yes, Lord, nananalig kami, Panginoon, sa iyo ay walang mahirap, sa iyo ay walang imposible. Panginoon, yung sa inyong word, O God, na sa iyo ay lumalapit, ay hindi mo tatakwin. Ang sa iyo nananalig, Panginoon, ay hindi mapapahiya. Lord, let him or her, O God, who believes in you, Panginoon, believe in you, O God, na yes, sa kanya ay mahirap, pero sa inyo walang mahirap. Believing, O God, na yes, sa kanya ay imposible, pero sa inyo walang imposible. Panginoon, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong kapurihan, iparanas mo sa kanya na nananalig sa iyo, sa kanya na tumatawag sa iyo. You said in your word, O God, that whosoever calls upon the name of the Lord will be saved. Lord, 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 in the name of your Son, Jesus, for the glory and praise of your name, Panginoon, let him or her, O God, experience indeed nothing is too difficult for you, Lord. Nothing is impossible to you, God. Yes, Lord, kayo ang Diyos na sinasamba namin. Kayo ang Diyos na pinagpupurihan namin sa aming kalagitnaan. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming Ama. At sa inyo'y walang mahirap. Sa inyo'y walang imposible. Salamat, Panginoon. At we, Lord, as we come to your word, O God, speak to us, O Lord. Bless us, O Lord, as we listen to your word, Panginoon. Maitanim ito sa matatabang lupa, Panginoon. Maitanim ito sa bawat isa, Panginoon, na narito upang makinig at unawain, hanapin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Espiritu Banal, tulungan niyo kami, turuan, O Diyos, makaunawa, tumanggap, manalig, at sumunod sa mga kapahayag ng aming maririnig. Panginoon, salamat mo ng marami. Pinupuli ka namin nilatakila. Ito po aming samod dalangin ng may pagpupulit mo sa salamat. Sa mga sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at ang lahat may pagsabi na. Amen. Praise the Lord. Believers is not sinless.
tunay na mananampalataya ay hindi nagkakasala. But yes, ang tunay na mananampalataya ay hindi namumuhay sa kasalanan. Ano siya, amen? Sabi nga, ang believers ay hindi sinless, but sin less and less and less. And maybe you wonder, no? Or still wondering, bakit gano'n? Kristiyano na ako, pero nagkakasala pa rin ako. And so, minsan you start to doubt, Kristiyano na ako talaga. Especially if you think about, no, na parang sirang plaka ko na paulit-ulit nagagawa ang isang kasalanan. So you ask, ganun ba talaga ang Kristiyano? Nagkakasala pa rin? Ganito ba talaga ang Kristiyano? Ngayon kaya ay nagkakasala? Dito ba ang Kristiyano patuloy na nagkakasala? Ang ating tema para sa buwan na ito ng July ay When Believers Sin. When Believers Sin. At para simulan, ang pinili kong text natin sa umagang ito na pagpupuli-bulayan natin, ngayong araw ay Lord's Supper din. And so, I choose 1 Corinthians chapter 11, 27 to 32. 1 Corinthians 11, 27 to 32. Again, this will be our theme, when believers sin. 1 Corinthians 11, 27 to 32. Kaya sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at umiinom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan nga namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutubig niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Palain tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Yes, makikita natin sa banal na kasulatan na may mga tauhan, mga Bible character, that seems though we cannot find mga kasalanan sa buhay nila. Maliban, of course, lahat ng tao ay nagmana ng kasalanan ni Adan at ni Eva. What I mean is, if you will try to look at their lives, it seems parang hirap hanapan, recorded sa banal na kasulatan, ano bang kasalanan ang nagawa nila. Again, maliban, sila ay nagmana ng kasalanan. But I'm not saying, na hindi sila nagkasala minsan. Remember, tayo ay nagmana ng kasalanan, and so we are sinful in nature. Minsan, nag-usap kami ni Pastor Arman, and we are sharing about, trying to think about sino-sino sa Biblia, mga tauhan sa Biblia, na makita natin, we almost cannot see na sila ay nagkasala. And he mentioned some names. Nabanggit niya sa akin si Joseph, isa sa 12 anak ni Jacob. Nabanggit niya rin sa akin si Isaac. Nabanggit niya rin sa akin si Samuel. Nung kay Samuel nasabi ko sa kanya, I'm not sure with Samuel. Sapagkat sa banal na kasulatan, I remember, sabi ko sa kanya, na yes, si Samuel ay matapat, pero yung kanyang mga anak ay hindi tumulad sa kanya. Let me read sa 1 Samuel chapter 8. So, what I mean is, nung sinabi sa akin ni Pastor Arman na si Samuel marahil, masasabi ko sa kanya, I'm not so sure, dahil I'm not sure kung paano siya naging isang ama sa kanyang dalawang anak. And then we read in 1 Samuel chapter 8.
just very quick, no, as part ng aking full introduction. 1 Samuel chapter 8, verse 1 to 5. When Samuel became old, he made his sons judges over Israel. The name of his firstborn son was Joel, and the name of his second is Abiha. They were judges in Beersheba. Yet his sons did not walk in his ways. Hindi ang panganay niya si Joel, ang pangalawa si Abiha, sila'y nagsilbing hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging ano sila, naging gahaman sila sa salapi, tumatanggap ng suhol, at hindi pinairal ang katarungan. So, kinoptas ko kay Pastor Arman, no, si Samuel, no, sapagkat naalala ko mga talata nito, it seems, no, hindi siya naging mabuting ama o meron siyang pagkukulang as a father, looking at his two sons na hindi tinularan ang kanilang ama. Now in verse 4, then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, behold, you are old, and your sons do not walk in your ways. So hindi ko sila humihingi, no, ng hari because si Samuel ay hindi naging mabuting hukom, kundi, no, he was too old na, and his two sons ay hindi naman paari dahil hindi nila tinularan si Samuel sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Now appoint for us a king to govern us like all the nations. Yes, may mga mananampalataya sa Biblia na almost wala kang mapupuna sa kanila. And these three were those: Job, Noah, and Daniel. Job, Noah, and Daniel. In Ezekiel chapter 14, again, no, kausap ko si Pastor Arman, talking about, no, names sa Biblia, na we can find hard, no, na sila ay nagkasala. And this reminds me, nag-uusap kami, Ezekiel chapter 14, verse 14. Ito ang sabi, kahit kasama pa nila sila Noe, Daniel at Job, silang tatlo lang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi. No? Ang nangyayari po sa panahon ni Ezekiel, no, ang Israel, no, again, no, ay rebelde sa Diyos, nakipamatok sa mga di mananampalataya, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nakipag-alay sa Egypt, at gumawa ng kasuklam sa Diyos, and so pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel ang pagpaparusa sa Israel. At sabi ni Lord, kung meron na magliligtas, no, sa panahon ninyo, no, itong lang tatlong ito, Noah, Job, and Daniel. Ano sabi ng Biblia patungkol kay Noah? Si Noah sa Genesis chapter 6, sabi ng verse 9, again, no, let me be clear, hindi ko sinasabi, pinapalagay, no, na hindi sila nagkasala ni minsan. Sinasabi natin, no, we cannot almost find, no, fault or sin to them. In John 6, verse 9, this is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Remember sa panahon ni Noah, sabi ng Biblia, sagad ang gabuto ang kasamaan ng tao, no? And yet itong taong ito ay nanatiling matuwid tapat sa Diyos. Hindi siya nakiusok sa kasamaan ng mundo. How about Daniel? In Daniel chapter 6, verse 3 to 5, ito pong sabi. Daniel chapter 6, si Haring Dario, nagbibigay ng verse 1, si Haring Dario ay pumili ng 100 at 20 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Si Daniel lang ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito inisip ang hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng malibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Think about it, no? 120 governors against, no, sa isa.
kay Daniel. And so they find ways kung paano nila babagsakin itong si Daniel. At ano nga nilang naisip gawin? Verse 5, kaya sinabi nila, wala tayong mabibintang sa Kanya, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng Kanyang Diyos. Think about that, no? This 120 governors, patay tayo dyan. Yes, gusto natin bagsak to kasi siya ang ilalagay ng hari natin na pinakamataas sa atin. Ayaw natin sa Kanya, pero paano? Anong gagawin natin? Wala tayong makitang dahilan para siya ibagsak. In other words, no, tinutong tao ito, wala tayong mapupula sa Kanya. Meron isang bagay, pag may kinalaman na sa kautusan ng Diyos niya. And so, binuyo nila si Darius na magbigay ng utos no, na walang mananalangin sa Diyos, sa sino mang Diyos maliban sa Diyos ni Darius. So, mahina natin ang tao ito, hindi na he was righteous, beyond reproach, walang masisiro, walang mapupuna sa kanya. How about Job? Kilala natin, so pamilya, mga 2 beses nilanggit mismo ng Diyos kay Satanas. Ang mga salitang, napansin mo ba ang lingkod kong si Job, kung Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, lugtong pa ni Yahweh. By the way, no, this will be our topic no, para sa ating pong BBS this coming July. Itong tatlong ito ang aming pong ituturo no, kasama si Ate Ira, ating chairwoman ng ating children. So here, no, tunay, may mga mananampalataya. Of course, there will be mga mananampalatayang nabubuhay ng matuwid. However, yes, tunay naman yan ang palataya, but still can commit sin. Nagkakasala pa rin. Maaari pa rin magkasala. And even kasalanan, beyond we could think. Meaning, no, hindi natin iisipin, hindi natin may isip na magagawa ng isang tunay na mananampalataya. A very clear example is, think about Peter. Si Pedro, how many times siya dininay si Jesus? 3 times. Paano niya dininay si Jesus for the 3rd time? Ito ang kanyang sabi. Next slide. Ano sabi niya? Pakibasa? Sumpa ang akat ko ang kailan. Hindi ko kilala ang tao. So think about that. This is for the 3rd time. Happen, sabihin na natin sa 1 minuto. O maybe in an hour. Sa pangatlong pagkakataon, sinabi ni Jesus, ni Peter, hindi ko kilala ang tao yan. Sumpa man, mamatay man ako. Yet we know, Peter was restored, and of course, now he is with the Lord. Siya ay tunay naman ng palataya, yes, nagkasala, beyond we could imagine. Diba tayong mga tao, no? Kung kapagkita tayo, isang Kristiyano, nalaman natin gumawa ng kasalanan, ba't na nagawa yun? Christian pa naman siya. Baka hindi siya talaga Christian. Hindi siya sa ating mga sarili, start to doubt, kapag tayo nagagawa ng kasalanan, baka hindi talaga ako Christian. Very clear in the Bible, even genuine believer can still commit sin. Nagkakasala pa rin. Sabi ng isang mangangaral, marami daw tayo, no? Tayo mga mananampalataya kapag tayo na nasa langit, marami daw sa atin masusupresa. Masusupresa saan, no? Na makikita natin yung mga tao no, sa langit, mga kasama natin sa langit, yung mga tao hindi natin inaasahan ang mga kasama natin sa langit. Meaning, no, yung tulad natin sa mundo ito, that they will never be saved. At masusupresa din tayo, no, na hindi natin makikita yung mga taong inaakala natin sila yung mga Kristiyano, and so sila yung maliligtas. And I totally agree. Na hindi naman talaga natin sadyang makikita ang kabuuan o sa puso ng tao. And we cannot really say no, na kapag ang tao ay kasalanan at mabubuhay na lamang siya sa kasalanan. Remember, nakapako sa krus. In his last breath, no, siya tumanggap ng kaligtasan.
So this month, we will look at the Bible and see what it says about anong nangyayari kapag ang mananampalataya nang nagkakasala. So throughout this month, pinatitignan natin pag ang believer pa nagkasala, ano maaaring mangyari sa kanya. And I hope and pray na this will make us more, more to hate sin. No? Ang totoong mananampalataya, hindi na sabi, okay lang magkasala, okay, so I can live in sin. No, amen. As we go along this month, pakisabi sa yung katabi, huwag kang absent. Okay, so we can understand. We will not, hindi natin tatapusin ngayong linggo, kundi tatapusin natin the whole month, loobin ng Panginoon. So again, I hope and pray, after this month, as God allows, that we will hate more sin, we will more avoid sinning, iiwasan natin lalong magkasala, iiwasan natin na tayo ay manatili or manahan, magtagal sa pagkakasala, matutunan natin kung paano natin ibigin, pakikitunguhan ang kapwa natin mananampalataya na nagkakasala. At higit sa lahat, we will see all the more the grace, the mercy, the love of God towards us, believer. Na yes, hindi pa perfecto, nagkakasala. Tatlong tanong ang ating bibigyan ng kasagutan. Una, why believer could still sin? Very good question na ito. Again, I will not answer. Ngayong araw lamang, we will answer it the whole month of July. Pangalawa, what could happen to a believer that sins? Anong pwedeng mangyari sa isang mananampalataya na nagkasala when a believer sins? And my answer ay mula dito sa ating text sa 1 Corinthians chapter 11. Other answers sa mga susunod pa na linggo. At pangatlo, what should a believer do when he or she sins? Anong dapat niyang gawin kapag siya ay nagkasala? Again, all these are believers sin. Kung ang mananampalataya na nagkasala. So isa-isahin po natin ang tanong. Number one, why believer would still sin? Again, hindi ako magbibigay ng specific na sagot. It will be a general answer for now. And throughout the month ay magbibigay tayo ng mga sagot sa tanong na ito. Why believer could still sin? Again, you may wonder and still wondering, bakit ganon? I am a believer, he is a believer as para sa iyo, pero bakit siya nagkakasala pa rin? At lalo na, naiisip natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, is a new creation, o that's gone, and behold, new has come. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang, wala nang dati, lahat ay bago na. So kung bago nang lahat, wala nang dati, why we still sin? Bakit pa rin tayo nagkakasala? Again, yung tayong mga mananampalataya. I'm not talking to unbelievers, I'm talking to you believers, my fellow believers. Why we still sin? When the Bible says, if anyone is in Christ, is a new creation. Yung talata na yan, we will talk more about it, again, sa mga darating na mga linggo. Again, pakisabi sa yung katabi, don't be absent. Believer could still sin. Maaari pa rin tayong magkasala. Hindi sasabihin ng Biblia na magpatawad, humingi ng tawad, kung tayo, pag nabonagin na tayo, ay hindi na tayo magkakasala. Can you say amen? And this is a command to whom? To believers. Forgive. Pray for those who persecute you. Forgive those who debt, or those who sins against you. Magpatawad. At hindi lang magpatawad, humingi ng tawad. This is a command addressed sa believer. Can you say amen? So, hindi sinasabi ng Biblia, kapag tayo na born again na, we will never ever sin. Hindi sinabi ng Biblia, hindi sasabihin ng Biblia, kung magagalit man kayo, huwag kayong magkasala. Kung hindi tayo maaaring magkasala sa ating galit. Can you say amen? Believer can still sin.
Hindi sasabihin ng Biblia na huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit. If we don't have tendency to sin as believers, we can still sin. Ang genuine believer could still sin. 1 John chapter 3 verse 6. Unang 1, kabanatang 3 bilang 6. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakikita o nakakilala sa Kanya. No one who abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. Hindi sinabing hindi na magkakasala, kundi ang sinabi, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ano? Hindi sinabing hindi nagkakasala na, kundi hindi nagpapatuloy sa kasalanan. 1 John chapter 2, verse 1. Here we can clearly see. 1 John chapter 2. Kumbaga nasa ibabaw lang ng mga letra ang kapahayagan. Verse 1. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man. Sino po kausap na dito? Mga believers. Can you say amen? So sinasabi niya, sinulit ito sa inyo para may iwasan yung magkasala. Hindi kayo magkasala. Pero pag nagkasala kayo. Ano sabi? Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Kung naiisip niyo, Pastor, hindi kaya yung buyuhin ng Kristiyano magkasala lalo? Pagsabi sa iyo katabi, wait lang. This month, be patient. Tapusin natin itong buwan na ito. I hope wala ditong lalabas after this, sabihin mo, okay na pala ko sana. Hindi naman. Hindi natin sinasabi yan, pero huwag niyo kung madali. Kahit private citizen na ako. So why believer can still sin? Again, we will answer that this month. For now, very clear ang Biblia, tinuturuan tayo, binigyan tayo ng pamamaraan to avoid sin. To avoid sin. Tatlong P, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? We read kanina binasa ng ating presider, ng Psalm 190. Na huwag mawali sa akin ang salita mo upang ako hindi magkasala. Pangalawang P, ang pagsasama-sama sa kapwa mananampalataya. This is very clear in the scripture. Kailangan natin ng meron tayong simbahan, meron tayong kasama kapwa mananampalataya for us, na maging gabay, mag-guard sa atin upang tayo ay makaiwas at makalayo sa pagkakasala. And yes, pangatlo ang pananalangin. Sabi ng Panginoong Jesus, pray that you will not fall into temptation. Manalangin kayo na hindi kayo mahulog sa tukso. So, ang question, if you are sinning as oftentimes, at nagdududa ka na, huwag kayo mananampalataya, siguro ito ang dapat mong itanong sa iyong sarili. Una, am I really listening to the Word of God? Meron ba talaga akong pagmamahal sa salita ng Diyos? Meron ba talaga akong pagnanais sa salita na sa maunawaan ng mga kalooban niya sa kanyang mga salita? Pangalawa, am I joining fellow believers? Meron ba talaga akong mga kapatiran na sinasamahan na ginagamit ko ang aking kakayahan upang maglingkod sa Panginoon? Meron ba akong mga kasamang kapwa ko mananampalataya upang kami magtuwiran, magbantayan, magpalakasan? Ano? No? Tayo po ay hindi magkakapatid, para magpulaan. Tayo magkakapatid, para tayo magtuwiran, magpalakasan, at mag-akay sa isa't isa tungo sa mas mabuting
pagsunod sa Panginoon. Kaya say amen. Katulad ng isang ama, tinutuwid niya kanyang anak, hindi para siya dago sumama, kundi para siya ituwid upang akahin sa matuwid na pamumuhay. You ask yourself, nagpe-pray nga ba ako? Because these three, pagbubuli-buli na salita ng Diyos, pagsasama-sama sa kapamanan ng palataya, pananalangin, these three were given to us para mabuhay sa mundong ito na kung saan sa mundong ito nananatili ang tukso, nananatili ang kasalanan for us to avoid sinning. If we are sinning, madalas tayo nagkakasala, you ask yourself, ako nga ba talaga yung nagmamasa sa salita ng Diyos? Ako nga ba talaga intentionally, ako nga ba talaga yung matabang lupa na nakikinig at umuunawa sa salita ng Diyos? Or I'm just here, just other religious people. At ng linggo paglabas, labas ko sa tenga ang lahat na narinig. O masaklap pa nga nandito pero hindi naman nakinig, hindi unawa sa salita ng Diyos. And then, bakit ako nagkagalala? O wala tayong ugnayang personal, wala tayong intimate relationship bilang normal ng palataya. And so, madali tayong matukso, madali tayong magkasala because mas marami tayong panahon sa mundo kaysa kasama ang kapwa ng naman ng palataya. And are we praying? Again, in general ang sagot ko sa tanong na ito, this man we will answer it more. Punta tayo sa pangalawang tanong. What could happen when believer sin? Ano bang maaaring mangyari kapag ang mananampalataya ay nagkakasala? Again, ang mga sagot na ibibigay ko ay mula sa ating text this morning. 1 Corinthians chapter 11, 27 to 31. So here sa Lord's Supper, may nakikibahagi. Na sa kanilang pakikibahagi, sila ay nagkakasala. Ano sabi ng verse 27? When verse 27 tells us, nakikibahagi sila sa banal na hapunan sa paraan na di nararapat. Ano yung hindi nararapat na pakikibahagi sa banal na hapunan? Sabi sa verse 28, walang pagsisiyas sa sarili bago makibahagi. So nakikibahagi sila sa banal na hapunan nang walang pagkilala sa kahalagahan ng katawan ng Panginoong Yesus. Sinasabi ng verse 29. Now, tanong natin marahil, paano ba nangyari yun? How this happened? Paano nila nagawa ang kasalanan ito na walang pagpapahalaga sa dugo at katawan ng Panginoon? The answer will be sa previous verses. Taas tayo ng kaunti. Verse 17 to 22. Verse 17 to 22. What was their sin? But in the following instructions, I do not commend you, because when you come together, it is not for the better, but for the worse. Imagine that, nagtitipon sila, nagsasalo-salo sila, pero hindi ito nakaka-edify ng kanilang pananampalataya, or the more, it worsen, napapasama pa. Verse 18, for in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. And I believe it in part, for there must be factions among you in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have house to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. So ito yung kasalanan nila. Imagine, nasa pananambahan sila, nakikibahagi sila sa banal na hapunan, pero litaw na litaw ang kanilang pagkakahati-hati. There is division in their fellowship. Paano ito nakita? Again, verse 18, sapagkat nabalitaan ko una sa lahat na tuwing nagkakatipon kayo bilang iglesia, nagkakaroon kayo ng pagkakapangkat-pangkat. At medyo naniniwala ko na iyan nga ang nangyayari. So again, imagine, sa kanilang pagsasama-sama, may pagkakahati-hati between mayaman na believer
at mahirap na believer. Yung mga walang dala ng pagkain, yung mahirap, no, hindi nila na mayayaman, hinihintay o kinakasalo sa kainan at inuubusan pa. Imagine that. Bakit? No? Na hindi dahil sa masiba itong mga mayayaman na ito, no? Kundi hindi nila binibigyan ng pantay na pagpapahalaga ang kapwa nila mananampalataya, mayaman man o mahirap. Marahil you're wondering, bakit ganun, Pastor? Ba't ganun yung Lord's Supper nila? May daming alak, daming pagkain. No? Yes, no? Kasi po, no, meron po silang tinatawag, no, na love feast. Sa panahon natin, siguro we can equal it to potluck. Minsan na lang tayo nagpapatluck, no? Kasi minsan sa potluck pa, walang. So ito yung naging issue nila. No? Nasa potluck, hindi na lang atin, no? Kasi para yan na yung mga pagkain. Kung wala naman pagkain, dadala eh. Bit na lang pagkain, tatabi na sa tabi. So, yan din problema rin pala silang ganun, no? Mga mananampalataya ng pasaway. So, ito ay love feast. Let me read, no, 2 Peter chapter 2. Makita natin, no, na meron po silang ganitong gawain. 2 Peter chapter 2, you will observe medyo negative ang nangyayari. 2 Peter chapter 2 verse 13, pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap sa iba, kaligayahan na nila ang hayagang magbigay kasiyahan sa kanilang pagnanasa. 2 Peter 2:13, dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo. So this is yung love feast. Sabi mga sumasabi, mga dumadalo, ang tinutukoy po dito ni Peter, mga bulaan, o hindi talaga mga false believer. Ngunit kahiya-hiya at kasirang puri ang kanilang ginagawa, ikinabutuhan nila, kayo'y kanilang nalilinlang. In Jude, isang chapter lang yan, in Jude verse 12, binabasa ko lang talata na makita natin, yes, na meron silang tinatawag na love feast. Meron talaga silang salo-salo, kainan. Nang ginagawa nga sa Korinto, no, inuunahan nila yung mga mahirap. Siguro sabi ng mga believer na wala akong minandala, makain na tayo, nakakamo sila. So, ganyan na nangyayari. In between, o marahil after, no, mag-Lord Supper sila. So, what Paul is saying, no, pupunta kayo sa banal na hapunan, pero ganito ginagawa ninyo sa kapwa niyo mananampalataya. Wala kayong pagpapahalaga sa dugo at katawan ng Panginoon. Mamaya sa Bigolong, we can understand more. Verse 12, napakalaking kahihiyan na kasirasirang puri ang sila'y makasama ninyo sa salo-salong pagmamapang magkakapatid. So, meron po sila talagang mga ginagawa pong, tinatawag nga po ay love feast o pagsasalo-salo. At ito nangyayari sa Korinto. Meron silang pagsasalo-salo, and then when they come to the table, no, they just did, no, discriminate, no, ang mga kapwa nila mananampalataya na mahihirap. So in other words, superficial o paimbabaw lang yung pakikibahagi nila sa banal na hapunan. Dahil ang banal na hapunan ay pag-aalala sa sakripisyo at kamatayan ng Panginoong Yesus para sa ating kasalanan. And yet, ito sila, nag-discriminate ang kapwa nila mananampalataya. Which is obviously kasalanan. Verse 20 to 22, let me read again, 1 Corinthians chapter 11. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may naglalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ng iglesia ng Diyos at inihiya ninyo ang mahihirap? Ngayon, sa church natin, wala namang nakakaramdam na gano'n. No? Ako ay 8 mo yung pa-VIP. Ayaw ko yan. No? Kaya nga hindi ako nagpatawag ng His Excellency.
Sana ako. Verse 22, wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalaga ng iglesia ng Diyos? Hinihiya ninyo ang mahihirap. Anong gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na yun? Hindi ko gagawin iyon. So, the same way with us, kung tayo po'y makikipahagi sa banal na hapunan, no, tayo po ay carelessly gumagawa ng kasalanan, no, unrepentant tayo, walang pagsisisi sa pakikibahagi sa banal na hapunan, yan ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa banal na hapunan. So whenever we have this Lord's Supper, talagang pagsaliksik tayo ng ating kalooban, at kung may nagawa o ginagawa tayong kasalanan, ay talaga nating pagsisihan at hindi ng tawad, at saka tayo makibahagi sa banal na hapunan. So ito yung kasalanan nila, pagkakahati-hati, discriminating the poor na believer. Now, anong nangyari sa gumawa ng ganitong kasalanan? Anong nangyari sa mga believer na ito na nagkasala? Verse 29 to 30. Dumating ang parusa ng Diyos sa kanila. Sabi sa verse 30, mahihina ang iba. Ang iba ay may sakit at ang iba ay namatay. Imagine that. Pinarusahan sila ng Diyos, ang iba sa kanila ay naging mahihina physically, ang iba sa kanila ay nagkasakit. At ang iba, no, ginagamit ay nag-sleep, natulog, no, hindi yan po yan literal natulog, ang ibig sabihin niya ay namatay na. Now you may ask, Pastor, yung mahina, may pag-asa pang lumakas. Yung may sakit, may pag-asa pang gumaling. Pero yung patay na, patay na. Ang tanong, mahihina ang iba, sakitin ang iba, ang iba ay namatay na. Dahil sa kanilang mga kasalanan sa Diyos. Now, you may wonder, Pastor, yung namatay na, ligtas kaya sila? Next slide please. So maybe you're wondering, naligtas kaya sila ng mga namatay na? I mean, ligtas pa sila, no? Hindi pa sila napunta sa impyerno nang mamatay sila dahil sa kanilang kasalanan na sila'y pinarusahan ng Diyos. Tuloy natin ang basa at ang sagot ay nandyan sa verse 32. Kung tayo man ay pinarusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo. You might think, siguro Pastor, yung tao na yun o yung mga namatay na yun, namatay sila, very clear, pinarusahan sila ng Diyos, hindi sila naligtas, ay impyerno yan. Pero sa akin ng verse 32, no, hindi tayo magpapalagay, tayo ay sola scriptura, sabi nga, no, scriptura alone. Whether we like it or not, yes, pinarusahan sila ng Diyos, ang iba sa kanila ay nanghina, ang iba sa kanila ay nagkasakit, ang iba sa kanila ay tuluyan namatay, pero we cannot say na silang lahat ng namatay ay napunta sa impyerno. Dahil ang sabi ng Biblia, sa verse 32, ngunit hinatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo. For what reason? Basta, upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Anong parusa ng mga hindi mananampalataya? Ultimately, dagat-dagat ang apoy. Pero yes, even a believer, no, could suffer to be punished even up to his death at the expense of sa ibang matay. Kaya, see how the Lord treat ang mga mananampalataya sa kanilang pagkakasala. Pinarurusahan niya. Dinidisiplina niya. Yes, even cause of his death. The Lord suffers or the Lord discipline ang kanyang mga believers. And see again the sufficiency of Jesus' sacrifice. Nawa makita natin ito sa talatang ito sa verse 32, hindi lamang yes, si Lord talaga ay nagpaparusa, nagdidisiplina sa kanyang anak, nagkakasala niya mananampalataya, at the expense na siya mamatay. Pero yes, makita din dapat natin talagang sapat, lubos, at ganap
ang pagliligtas sa atin ng Panginoon Jesus, kaya hindi na tayo mapupunta ng impyerno. Ano sa amin? Kinarusahan sila, hindi para sila mapunta ng impyerno, sapagkat sila ay binubus na ng banal na dugo ng Panginoon Jesus. Sufficient sacrifice. It is done, it is finished, it is paid. Kaya sabi natin kanina, no, sa loob ng buwan na ito, makita natin lalo ang biyaya ng Panginoon. We were not saved because tayo naging matuwid consistently. We were saved because sufficient ang sacrifice ni Jesus. Can you say Amen? Every time we come to the Lord's Supper, isipin natin talaga yun. Kung ang kaligtasan mo'y nasa kamay mo lang, laglag tayong lahat. Can you say Amen? I hate yung mga nagsasabi, pag hindi kayo kumapit ng mabuti sa kamay ng Diyos, laglag kayo. Ang lupit ng Diyos niyo. Ang Diyos namin hindi ganoon. Ang Diyos namin yung kapanalan niya, yung kamuhian niya sa kasalanan, ang Panginoong Jesus ang pinagbayad para akong maligtas. Ang kasalanan ng believer may results ng paghihina, pagkasakit, and yes, pagkahantong sa kamatayan. Naalala ninyo yung mag-asawang Ananias at Sapphira sa Acts chapter 5? Sila'y nagdaya sa pagbibigay. Unang namatay yung lalaki. Ito ba, may tulay ng laga? Opo, nagugulat ka. After a while, dumating yung babae, maraming binigay siya ng pagkakataon magsisi, pero hindi siya nagsisi. Tinakpan niya pa rin ang pagsisinungaling nilang pag-asawa, bumulat tayo yung patay. At sabi doon, napalot ang takot, mga mana ng palaya. Basahin na lang yung baka mababa tayo ng Acts chapter 5. Sabi doon, 3 hours later, dumating yung isa, yung babae. Pero nagsinungaling pa rin siya. And so, sumunod siya sa kanyang asawa. Pareho silang namatay. Sabi ng iba, ang Diyos ay dakilang magagamot, kaya hindi siya nagpapadala ng sakit. Yes, he is a healer, pero siya yung nagpapadala ng sakit. Ano? Ang Diyos ay nagpaparusa. Remember Eli o Eli, dalawa niyang anak. Eli was a priest, nandun din ang kanyang mga anak, pero yung dalawang ito, si Hophni at si Phinehas, sila ay kasuklam-suklam sa Diyos, no? Yung handog na para sa Diyos, no? Hindi pa nahahandog, kinukuha na ng kanilang bahagi at ikit pa, no? And then, no, yung mga babae nagsisilbi dito sa templo, no, ay kanilang sinisipingan, gano'n ang ginagawa ng dalawa. And what happened to them, no, to this, no, kay Eli at yung dalawang anak. Yung dalawang anak nila ay namatay sa gyera, nalaban sa Pilisteo. At si Eli, no, sabi ng Bible, 98 years old na siya noon, matandang-matanda na, mataba na siya, halos bulag na siya, hindi na siya makakita. Nung malaman niyang balita na yun, namatay na yung kanyang mga anak at nakuha sa kanila yung ark, no? Ano nangyari sa kanya? Siya ay nahulog sa kanyang pagkakaupo at nabali ang kanyang liig at siya ay namatay. Bago lahat nangyari yan, pinahayag na ng Diyos kay Samuel ang pangyayari sa pag-aamang ito. I don't know kung itong si Phinehas at si Hophni ay ligtas talaga. Maybe I still have benefit of the doubt kay Eli kasi si Eli, no, nanghina lang siya, tumanda lang siya, nagkasakit siya ng bulag. No? I'm not sure, no? Maaaring siya ay talaga yung pinarusahan lang ng Diyos and his soul was saved. But I'm not sure if dun sa dalawang si Hophni at Phinehas na intentionally, no, na kanilang nilapastangan the very temple of God. Basahin na lang ninyo yung kwento na yan about Eli and his sons, Phinehas and Hophni and Phinehas. So yes, no, ilang mga mananampalataya, pag tayo ay nagkasala sa Diyos, He could give us illness. He could cause us na tayo ay manghina. And He even could cause us to die. Dahil sa pagpaparusa.
Ilan yan, again, sa maaaring mangyari sa isang mananampalatayang nagkasala sa Diyos. Pangatlo panguli, sa tanong, what should believer do if he or she sin? Anong dapat gawin ng isang mananampalataya kapag siya ay nagkasala? He or she realize na siya ay nagkasala sa Diyos. Let me give you three. One is confess your sin to the Lord. Makikita natin sa banal na kasulatan, very, very clear. No? Kapag ang tao ay nagkasala sa Diyos, nais ng Diyos na yung tao na yun ay magpahayag ng kanyang kasalanan. Mag-confess. Remember sa Garden of Eden, kung magkasala ang dalawa at nagtago, ano sabi ng Diyos sa kanila? Nasaan kayo? Bakit kayo nagtatago? Kinain niyo ba yung bunga na sinasabi kong huwag niyong kainin? Ano yun? Nagtatanong ba yung Diyos kasi hindi niya alam kung nangyari, anong ginawa nila? Of course, hindi. He wants this couple to confess their sin. Sila ay magpahayag ng kanilang kasalanan sa Diyos. Kaya nasabi nila, sinabi nila, pinahayag nila ang kanilang kasalanan sa Diyos when they were asked kung kumain sila ng purong kahoy na kanyang pinagbawal. Think about David. Very familiar sa atin si David, maliban sa istorya ng David at Goliath, yung kanyang kasalanan ng pangangalo niya at pagpatay. Pangangalo niya, no, na kanyang inasawa o sinipingan ang asawa ni Urias, na si Bathsheba, at pinapatay niya si Urias para mapagtakpan niya yung kanyang kasalanan. Ano nangyari kay David? Marahil, no, we don't know kung gaano katagal at what expand, no, in months or weeks na ginagawa niya yung kasalanan na ito kay Bathsheba and trying to cover yung kanyang kasalanan. Remember yung storya doon? Pinauwi niya si Urias galing sa giyera at gusto niyang pauwiin si Urias sa bahay ng kanyang asawa si Bathsheba para sipingin ito at para mapagtakpan kasi si Bathsheba ay nabuntis niya. Pero ayaw ni Urias na umuwi sa bahay niya dahil nakatira niya yung kapwa ko mga sundalo, nakikipaglaban ako, magsasaya ako, sisipin ako sa asawa ko, yung na po. Hanggang sa, ang ginawa niya lang ni David ay pinapatay niya si Urias. Maybe, along the way, naisip ni David, no, I have to cover my sin. Or along the way, naisip niya, sorry nga, nagkamali ako, aminado ako, mali ako, nagsisisi ako, pero damage done, nagawa ko na, nangyari na. Siguro, ayusin ko na lang. Pero hindi natapos sa ganoon. Kinonfront siya ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Nathan, remember the story. At doon, na-confess ni David, ako'y nagkasala sa Diyos. So minsan, pinapalagay ko lang, kung sabi, marami iniisip ng isang Kristiyano, ng isang tao, oo, nagkasala ako, pero nangyari niyo, yung gagawin ko. Ano na lang, kalimutan ko na lang yung, babago niya lang ako, gagawin ko na lang yung tama. Pero, look at what God did to David. Talagang sinukol siya para i-confess ang kanyang kasalanan. And yes, he confessed the sin. Basahin na lang ninyo 2 Samuel chapter 12. Sa verse 13, ang sabi niya, no, after he was confronted by Nathan, nagkwento pa ng parable ng isang hari, mayaman, ang dami niyang pakahan, dami niyang mga tupa, tapos yung isa, meron lang isang tupa, umatay yung kaibigan nitong hari, ang kanyang kinatay, yung kaisa-isa pang tupa nung mahirap, na hinari niyang parang anak. Galit na galit si David, pasok pa kayo dyan, mamatay siya, etc. No? Sabi ni Nathan, yung taong na yun, ikaw yun. At ano naging response ni David? Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. He confesses sin. So when we sin, let's confess our sin. Ihayag natin ito sa Diyos, ang ating pagkakasala. Let me read some passages, 32 verse 5. Awit 32 verse 5. I acknowledge my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Psalm 32 verse 5. Proverbs 28 verse 13. Proverbs 28 verse 13. Whoever conceals his transgressions
will not prosper. But he who confesses and forsake them will obtain mercy. Ang nagtatago ng kasalanan hindi mananagana. Ngunit ang nagpapahayag na nagsisisi ng kanyang kasalanan ay tatanggap ng awa. I heard the story, minsan I tried, no, pero hindi ko nagawa. Merong testimony, dati siyang babaero, umuwi siya sa Pilipinas, kakilala siya sa Panginoon. Anong ginawa niya? Lahat ng babaeng niloko niya, pinuntahan niya. At humingi siya ng tawad. Sabi ko, gawin ko rin kaya. Sabi ko, baka hindi ako makauwi. So, matagal na yun, no, when I was in Taiwan. Pero ang point is, confess. Ipahayag natin sa Diyos ang ating kasalanan. Sa James chapter 5, James 5 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Now remember in Matthew chapter 18, ano sabi doon? Kapag ang kapatid mo nagkasala, puntahan mo siya, at kapag siya'y nagsisi na, no, okay na. Remember Matthew 18? No, madalas natin ginagamit, no, yung sa bandang dulo na kung saan dalawa tatlo nagkakatipon, no, ay nandoon siya. Medyo out of context ang ating pagkagamit. Yung sa Matthew 18, so there is confession nangyayari doon. Of course, you don't have to confess kung kanino lang yung kasalanan mo. No? So, ang sabi doon, kung kapatid mo nagkasala, puntahan mo siya, umihin, at kapag inaknalis niya yung kanyang kasalanan, no, patawarin mo siya, pag-pray mo siya, nagmabalik ang kanyang relasyon sa Diyos, ang kanyang sa Panginoon. Pero pag hindi pa nakinig, magdala ka pa ng isa, no? So there is confession of sin. Meron pagpapahayag, very familiar sa atin, 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I don't mean, no, na mag-confession kayo sa isa't isa ng kasalanan niya. Ano na, kung confess mo yun, marites pala yan, yari ka. I don't mean that way, ha? Hindi naman yung sinasabi ng Biblia. Sabi rin Galatia, may sinasabi doon, no? Hindi mo pwede kung kani-kanino lang sasabihin. Siyempre dapat, no, talagang spiritually mature siya, no? She can really help you, no, na matuwid ka, no? Pero kung no, gagawin lang, i-highlight kayo pa sa lalo mo pa sa marami, mahirap yun. So yung confess your sins, of course, no? Pangalawa, be sorry or repent. I use ABC. Sinimulan ko lang sa C. Be sorry meaning repent. Repenting is meaning, literal meaning changing of mind. Nalaman mong mali ito, pagbaguhin mo na. Hindi na ito dapat. Huwag na ito dapat. No? Yan ang totoong repentance. Ang iba, no, sorry, kasi natatakot lang eh. Nahihiya lang eh. Pero pagkatapos na, gawa ulit. That's not true repentance. Hello. Kahit pa maglulupasay ka dyan, mag-iyakitin niyo yung mga magnanakaw pag nahuli, di ba biglang bahit? Pagmamap ko po kayo ng bahay niyo. Pero pag pinatawag mo yan, hindi nga naglilinis ang bahay. Sarili niyang bahay, tapos pagmamap ko kapay. Nanakawa kami dito, nahuli ko yung nagnakaw na kabataan, pinuntahan ko yung bahay, kasama yung nanay, talagang hindi nagtawad, talagang iyak. Sabi ko, mukhang talaga nagsisi na ito. Sige, hindi na pagbabarangay, mababalitaan ko, namatay na. Hindi ko sa nanakaw pa rin. Hindi ko na natutong repentance, no? Itigil na ako sa pambabae, bakit? Ako sayap yung tatay mo. Hindi totoong repentance. Totoong repentance, you really change your mind, you come to the Lord, no, confess your sins, your Lord, sorry, sunod na ako sa iyo. And that's the third thing we do. No? It's to adhere or obey the Lord. Sin no more by doing what the Lord asks us to do to avoid sinning again. Hindi tayo, listen to this, hindi tayo pinapatawad ng Diyos at dinidisiplina ng Diyos para gumawa tayo muli ng pagkakasala. Kayo say amen? Kundi para lalo tayong maging matuwid, banal, masunurin sa Diyos. Changing us from glory to glory.
Hindi tayo tinutuwid ng Diyos para sabihin sa atin ng Diyos, o pinapatawag ng Diyos para sabihin sa atin ng Diyos, okay lang magkasala ka ulit. Gawin mo na lang ulit. No. Dahil ang totoong Kristiyano, na nagkasala, humihingi ng tawad, tumatalikod sa kasalanan, at sumusunod sa Diyos. Why? Kasi na-realize niya ang kalooban ng Diyos, na-realize niya ang habang ng Diyos, na-realize niya ang kaligtasan ang binigay sa akin ng Diyos. Na-realize niya ang Diyos ay panalo. And so, okay, ay patuloy na susunod sa Diyos. At lalay puno sa kasalanan. Amen. Nagkasala ka ba, kapatid? Confess it to God. Be sorry. Repent. And adhere or obey Him. Sino ba sa atin hindi nagkakasala? Sino ba sa atin hindi nagkakasala? Sino ba sa atin hindi nagkasala? Kaya salamat. Ang Diyos natin ay mahabagin. Ang Diyos natin ay nagpapatawad. Pero let this be a warning to us. Kung tayo magmamatigas, ang Diyos din ay nagpaparusa. Huwag natin akalain, isipin na ang Diyos na may mahabagin, hindi naman niya siguro kung dadalhin to the point na mamamatay ako. Because 1 Corinthians chapter 11, He did it. Ginawa niya. At sino sa atin ang hindi nagkasala ni minsan man? Maybe you think of yourself, good person. Mabuti akong tao, I'm a good person. Yes, you may be, but you are not sinless. Mabuti kang tao, mas pinakasabihin natin ikaw na pinakamabuting tao sa balat ng mundo. Pero you are not sinless. First, nagmana ka ng kasalanan ng Nineveh. Pangalawa, for sure, you are not sinless. You sin. And so, kung meron man sa kalagitnaan natin na hindi pa tinatanggap ang tagapagligtas ng Panginoong Jesus, you will suffer the consequence of your sin. At ang penalty ng kasalanan ay hindi lamang pagkamatay sa buhay dito, kundi ang kamatayan doon sa pagkakagat ng apoy sa impyerno. So I'm talking to those na hindi pa talaga ninyo sinasampalatayanan ng tagapagligtas ng Panginoong Jesus. You are a sinner and you are doomed to hell. Mamatay ka sa kasalanan mo, pagbabayaran mo kasalanan mo sa impyerno. Yan ang sabi ng banal na salita. Next slide please. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death. The lake of fire. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ng Panginoon, hindi mo pa sinampalatayanan ng pagliligtas ng Panginoong Jesus, you will suffer this. You will experience the second death sa kanyang muling pagbabalik. O kung hindi man sa kanyang muling pagbabalik, o mamaya hindi ka na magising, you will suffer this death. Sino mapupunta dito? Ang pangalan niya ay hindi nakatala sa aklat ng buhay. In Luke chapter 10, let me just read this and I will end. In Luke chapter 10, beginning verse 17, the 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. But listen to this, verse 20. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your name are written in heaven, or in the book of life. Sabi ni Jesus doon sa mga 72 disciples, no? Na all of na 61 of them ay tumalikod eventually. Sabi ni Jesus sa kanila, natuwa nagre-report, Lord, nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng may sakit sa pangalan mo. Sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matuwa dyan. Matuwa kayo
na ang pangalan niyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. So if your name is not written in the book of life, ang sabi sa atin sa Revelation 20, you will be thrown in the lake. Ikaw ay tatapon sa dagat-dagat ng apoy. How your name will be listed in the book of life? Ito sabi ni Jesus. John chapter 8, let's read together. I told you that you would die in your sin, for unless you believe that I am He, you will die in your sin. This is from the very mouth of Jesus. I told you who I am. I am the Son of God. I am the Christ, the Son of the living God. I am the Savior of the sinners. Unless you believe in me, you will die in your sin. You will suffer second death. Meron man sa atin, sana wala na, tayo lang ang kita-kita dito. But let me say just it again. Kung meron man, I hope and pray, as you see yourself a sinner before God, makita mo rin ang Diyos natin na banal, ang Diyos natin na matuwid, na sa harapan niya ikaw ay makasalanan, ay nagbigay ng kaligtasan. And that is the Lord Jesus Christ. May you believe and receive Him. As John 1:12 says, to those who believe and receive Him, He gave them the right to become children of God. Dahil na natin po tumigil, ay mga. Yes, Lord, salamat po ng marami sa iyong mga salita. Thank you, O God, for reminding us, O Lord, your grace, your mercy, your love. And so you save us. And while we were sinners, you gave your Son, Jesus Christ, to die on the cross in our behalf, Lord. Thank you for reminding us, O God, that you are our Father, and you are perfect, holy, and so we must be holy too. And yes, Lord, thank you for your word. Hindi mo kami parurusahan gaya ng pagpaparusa mo sa mga hindi mananampalataya. Kundi kami inutuwid ninyo. Kami dinidisiplina ninyo. And you discipline us because you love us, Panginoon. At salamat, O Diyos, na you are forgiving God, gracious God, merciful God, and you are loving Father to us. Sige po, personal tayo makipagtingin sa Diyos dahil may nagawa kang kasalanan sa Kanyang harapan. Pahayag mo sa Kanya, confess your sins, pahayag mo iyong pagsisisi, magiging ang tawad sa Kanya, and ask Him to restore the joy of your salvation, restore mo yung kagalakan mo sa pagsunod sa Kanya. Ask Him to help you tunay na makapagpatuloy, tunay na tumalikod sa iyong kasalanan at sa Kanya isunod. Yes, Lord, we come to you, God. You are holy, God. And we can come to you because of your Son, Jesus, Panginoon. You see our hearts, Panginoon. Para higit na nakakakilala, Panginoon, na nakita sa amin kung kayo, Panginoon. Search my heart, Lord. Kung mga kasalanan ay makikita sa amin, Panginoon,
nagpapahayag na hihingi ng tamang Panginoon. Forgive me and cleanse me, Lord, from all my unrighteousness, Panginoon. Show me, O God, my iniquities. Show me, O God, my sins. Make myself to confession, Panginoon. Lead myself to repentance, O God. And I receive and believe, O God, ng forgiveness, Panginoon. Ang paglilinis at pagpapatawad sa anumang kasalanan, Panginoon. And may your forgiveness, O God, ang patuloy na mag-akay sa ating Panginoon, na hindi kailanman, Panginoon, sa iyo ay sumunod sa iyo ng tiwala, gawin ng iyong kalooban, kabuhian at pagkakasala, at sikapin sa tulong gabay ng iyong salita at sa iyong Espiritu, patuloy na mabuhay sa iyong pagpili sa iyong pagkakulang. Salamat sa abag-awa ni Panginoon. Salamat sa iyong biyaya. Kaya sa God, I pray, O Lord, dahil mo sa aming kinalitan, Panginoon, hindi ba tinatanggap ang iyong patuligtas? Lord, bring people of our life to believe in you, Panginoon. Let them see that in her, God, see sa iyong kasalanan. Hindi you see that before your eyes, Panginoon. And let them see, O God, your grace, your salvation, and the Spirit of the Lord Jesus Christ, your Son. Let him confess Jesus is Lord over his life, Panginoon. Let him believe, O God, si Jesus naman, ang ibigay mo sa silong ng langit, sa pagkakastas ng silong ng sasapalataya. And so, it's a salvation not to heal for all that all the Lord of Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, O God. Thank you for your word, Lord. Thank you for the message of love. Thank you for the message, O God, of forgiveness. Thank you for the message, O Lord, of restoration. Thank you for your mercy and grace, Lord. We praise you, God, we honor you, honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay tumayo at magbukas sa 2 Corinto 9:6-8 po. Tayo po sa kasunod. Tatapwat, sinabi ko, ang nag-aasik ng bagya na ay magaan ng bagya. At ang nag-aasik ng sagana ay magaan ng sagana. Magaan ng sagana. Magbigay ang bawat isa sa ayon sa itinasyan ang kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng isa. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ng magsipasagana sa bawat ng uling gawa. Salamat po sa sagana po. Tayo po'y manalangin. Pag-pray po natin ang text. Yes, Lord God, we praise you, we glorify you. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat Panginoon na muli kami nakasama-sama sa iyong maraming. Dalangin po namin Panginoon ang aming praise and offering, O God, na patuloy mo po i-bless
patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa, O God, sa aming mga trabaho, sa aming mga business, ang mga pinakakitalan ng Panginoon. At tinataas po namin sa iyo ito, Panginoon. Lord, ang lahat ito ay nangyayari sa iyo. Marapat po namin maibalik, Panginoon, ang nararapat sa iyo. Salamat po, Panginoon, para magamit ito sa talaga po ng ating iglesia, Panginoon. At mailagan pa ang inyong isang Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, O God. Dalangin po, Panginoon, namin na lahat po ng pangailangan ng church namin, O God. Itinataas po namin sa iyo, O God. Na alam ko, Panginoon, na bawat isa, O God, hindi mo pagkukulangan, O God. Magkaroon po kami ng pusong dalisay. Magkaroon po kami ng kagalakan, Panginoon, sa pagbibigay, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya, O God. Ang lahat po ng papuri at pasalamat, O God, sa inyo, O God. In Jesus' name. Pwede na po tayo.